Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo ay lagi pong nasa atin. Jesus Himself is always with us. Huwag niyo akong hanapan ng anumang verse ngayon. Okay? Walang verse, walang anything na sasabihin ko na may verse. Magkwekwento po ako personal na karanasan namin, actually, tungkol sa religiosity o relihiyon. All of us, pinanganak po tayo under religion. Ano po ba ang religion? Sa wikang Grego, religion means relegare. Hindi lagare ha. O pasabagay, pag nasa religion ka, para ka na ring nilalagare. Nilalagari ka, puwersa ka, no? Kino-control ka. We all experience that. And it's not good. It's not freedom. It's bondage. While Galatians chapter 5 verse 1, naku, nasira ako dito. Sabi ko walang verse. Okay, kailangan ng verse. Galatians chapter 5 verse 1. Sabi doon, you are now free in Christ. Stay free and do not be tangled again through the bondage of the law. Tandaan nyo, si Jesus dumating po sa lupa para pakawala ng mga tao under the law of Moses. Para ibigay niya yung ultimate na katotohanan ng law. Ano bang ultimate na katotohanan ng law? Siyempre yung substance, si Jesus Christ. Ang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, tubusin ang kasalanan ng buong tao, past, present, future, magkakaroon ng kapatawaran ang sinumang lalapit sa Kanya. Hindi na kailangan ng mga sacrificial offerings na taon-taon naman po ay nag-i-expire. That's religion. Okay? Religion. Isa pang definition ng religion ay yung tinatawag na effort mo ang ginagamit mo para pagpalain ka ng Diyos. Your own effort you're using for God to bless you. And that's wrong. Under the new covenant of grace, it's all about Jesus. Now, all of us, sabi ko po kanina ng opening ng video natin, all of us, sabi ko sa opening ng vlog natin kanina, all of us, tayo ay pinanganak na lahat may relihiyon. No dropping of names of religion, okay? But ito lang po sasabihin ko, lahat tayo may relihiyon. And then dumating yung certain time, certain period, I'm talking to born again believers, okay? Nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, nakilala natin ang kanyang bugtong nana, si Jesus. Sa makatuwid, sa madaling salita, na-born again po tayo. And then, ito po ang nangyari. Nung na-born again po tayo, personally, ako po, itong experience ko, kami po ay, kasi nung na-born again po ako, wala pa akong church na inattend. Matagal na panahon, wala akong church na inattend. Until isang araw ng 2008, June 2008, ako ay napunta sa isang samahan o isang institutional church. Napunta ako doon. Alam nyo, at first, maganda eh. Maganda. I think my first 2 years there was great. Pero, pag may bandage pa lang talaga, manonotice mo talaga eh. Pero, pag may bandage, hindi ka agad makakapagsalita kasi very controlling yung pastor. Mabait naman po siya, pero nandoon yung manipulative spirit niya sa maraming bagay. Example, kasi ako po ay isa sa kinuha niyang parang kabilang sa kanyang G12, no? O yan po, under G12 itong church na ito ha. Nagpangalan po ako ng organization. Pero marami naman pong gumagamit ng G12 na kumbaga parang pattern and all that. You know what? I don't know what's the term of that. Pero G12 po talaga. Isa ako sa 12 niya na dinisciple niya. Kuno, no? Tapos, ang nangyari, then, bigla niya naisipan, magpunta kami ng Baguio. Oh, sabi namin, susunod na lang po kami. Sabi niya, hindi. Magkita-kita tayo. Itong sabi niya, hindi. Kailangan ganito, kailangan ganon. Oh, sabi ko, Lord, kako, parang hindi na po yata tama. No? Parang, somehow at the back of my mind, meron ng tinatawag na legalistic something. Nabanggit ko na po sa mga nakaraang vlogs, no? Nung nandyan po kami sa church na yan, doon sa institutional church na yan, nagturo po siya ng grace, no? Pero nabalitaan namin, nagturo siya ng grace,
dahil sa sarili niyang intention. Hindi ko na po babanggitin dito, pero nagturo siya ng grace for his own gain, no? Dahil may intention siyang sarili. Ganun pa man, naipahayag ang grace, hindi po ba? So, ito po ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo. So, maganda naman po yung stay namin dyan kasi kumukuha siya ng kanyang tinuturo kay Joseph Prince sa Singapore. Nagpunta kami ng Singapore dahil po doon, nagpunta kami doon. Actually, si Pastor Lawrence, yung nakikita niya nagpre-preach ngayon doon sa, di ba may mga live sila ngayon? Si Pastor Lawrence mismo ang nag-asikaso sa amin, no? Madaldal po siya sa personal. Oo, parang matagal mo nang kilala. Mabait, talagang mabait si Pastor Lawrence. Pinagtimpla pa niya kami ng kape kamo. And yeah, Pastor Prince is not available right now dahil umattend daw ng house blessing. Naimbitahan siya, nag-bless ng house. Siyempre, hindi may napahindian yung member niya. Ganon. So nagpupunta pa kami doon. Maganda po yung lakad ng grace. Until nakita ko na po yung mga structures na nilalagay nila sa church nila, no? Na kasi nakikita niya, yung pastor na yon, na parang nalelate yung mga ibang members kapag ka Sunday. Sabi niya, ngayon gagawa rin siya ng paraan. Pag late ng 1 minute, hindi na makakapasok, maghintay ka na lang ng susunod na service. Kasi we have 3 services back then. Ewan ko lang ngayon kung ilan na. Kasi ngayon puro matatanda na yung kumakanta ngayon sa pulpit. Tsaka wala na yung ibang member na mga kasama ko dati. And I praise God for that kasi talagang nakaramdam ako ng bandage. And then every Tuesday dati, meron tinatawag na mentoring o parang Bible study, whatever you may call that, I don't know, no? Sabi ko, Lord, bakit ganon? Sa tuwing ako ay umuuwi dito, sa halip na bless ako, may condemnation akong nararamdaman. Mararamdaman mo, kinokondem ka. Akala ko ba grace ang turo niya ako? So, nandoon. So, punta na po tayo ngayon sa pinaka-topic natin, parasiotical. Yung mga Pharisee na makikita nyo sa larawan na yan, yan ang mga nagpapatay kay Hesus Kristo. Maliwanag po yan sa Bible. No? Although si Jesus talaga nakaplan yan, akala ng mga Pariseyong yan, nagtagumpay sila ng maipapatay nila si Lord. Pero hindi po nila alam yung kanilang binalak na maipapatay si Lord Jesus ay katuparan po ng hula para matubos ang sandaigdigan sa kasalanan. Yung mga Pharisees na yan, mga religious leaders yan nung panahon ng Lord. No? At kita nyo, sinasalungat sila ng Panginoon. Kaya simula nung ako po ay umalis na doon sa dating church na yon, tapos nagkaroon kami ng gawain ng Panginoon, mas malaya, mas maganda. At hindi na po kami kabilang sa isang institutional church. Basta kami po mag-gather lang tayo, importante. Nandoon, kami po ay nagbabanal na hapunan, nagpipira-piraso kami ng tinapay, at minsan gumagamit kami ng elements like soft drinks, minsan yung tang, parang ayun ang elements na. Minsan kung may red wine, no, parang kumakatawan sa dugo ng Lord, no, parang pag-alaala lang po sa ginawa niya sa krus. Ganun lang po ginagawa namin. Tapos kumakanta kami, nag-aawitan kami. Ganun lang po. At hindi kami member ng isang institutional church. Ano po ba ang institutional church? Ang institutional church ay isang samahan na merong tumatayo na isang tao na siya lang ang nagsasalita. Wherein sa New Testament church, hindi po ganyan. Dahil sa New Testament era, nung church na yon, ng panahon nila Pablo, no, nag-gather po ang mga believers. Maski po si Pablo ay believe na kikigather po sa kanila. At binibigyan niya ng chance na magsalita lahat ng mga kalahok o mga nakikinig sa kanya. Ganun po yan. Hindi po institutional church. Ang institutional church, nire-rehistro, kaakibat ng gobyerno. At ang totoong church po, kasi ang katawan po natin, malaya po yan, no? Malaya po yan. And I believe, sabi ng Galatia 5:1, manatiling malaya. So, ako, hindi po issue sa akin kung nasa institutional church kayo. Ang importante, naniwala tayo sa tinapos na gawa ng Lord. Pero sabi nga po ng Bible, kung makakalaya kayo, mas magandang maging malaya. Kasi masarap nga naman yung wala kang pressure. Masarap po yung walang pressure, wala kang pananagutan, wala po yung ganyan, no? Basta malaya ka. Ang sarap maging malaya. Ang sarap ng buhay kay Lord. Pag Sunday, kahit saan pumupunta ko. Minsan naman, nag-gather kami kahit anong araw. Hindi lang po Sunday. No? Kahit anong araw pwede kang mag-gather. Dahil si Jesus ay Diyos natin.
magpakailanman.